Hello! Good day po sa ating lahat, mga subscribers, mga idols, mga kapanalig. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. Iyuko po natin ang ating mga ulo. O Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ang dakilang Diyos na higit sa sapat na aming pangangailangan. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Nawa ay gabayan niyo po kami at samahan niyo kami sa pagninilay namin sa iyong banal na salita sa araw na ito. Dalangin ko, O Diyos, pagpalain mo nawa at ingatan, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, at pagalingin mo nawa sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na makakasumpong sa channel ko na ito bilang daluyan ng iyong mga banal na salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Magandang araw po sa ating lahat, mga idol, mga kapatid, mga kapanalig. Kayo po ay nasa channel ni Pantero 101. Amen. Amen. Ang atin pong pag-uusapan at ang atin pong pagnilay-nilayan muli sa araw na ito ay ang banal na salita ng ating Panginoong Jesucristo mula sa Galatians chapter 6 verse 1 and 2. At sinasabi, mga kapatid, kung ang sino man sa inyo ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan, na inyong paguriin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Amen. Sa hilis, mga kapanalig, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, who live by the Spirit should restore that person gently. Amen. Yun yung verse 1. Verse 2, ang sinasabi, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Sa English po, carry each other's burdens, and this way you will fulfill the law of Christ. Amen. Amen po. Amen. Okay, sa mga shout out po sa mga viewers ko, sa mga baguhan lang sa channel ko na ito, hinihiling ko po sa inyo, kayong mga baguhan ngayon na nanonood na nakasumpong sa channel ko na ito, unang kahilingan ko po sa inyo, makinig at makinig. Number 2, subscribe na. Amen. Para lumago po tayo, mga kapanalig.
So, hindi naman po apurahan ang paglago natin. Pasasaan ba't makukuha din natin yung mga malakihang bilang ng subscribers, mga kapanalig, ano? Okay. Nagkita na naman po tayo sa araw na ito, sa aking channel na ito. Maswerte ka kapatid, ikaw na bago ngayon. Ano? Ikaw, ikaw. Maswerte ka kapatid. Bakit? Kasi nasumpungan mo ang channel na dinadaluyan ng banal na salita ni Kristo. Amen. At sa pamamagitan nito, ikaw ay kapanalig ko na rin. Amen. So, magalak na tayo sapagkat mayroong ganitong channel. Ano? Nakagaya na ito. Na naghahayag ng mabuting balita. Bakit mabuti? Kasi ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay mabuti. At yun ang magaganap. Amen. Lahat ng nakasulat doon magaganap at nagaganap na po. So, wala kayong gagawin kundi pagnilayan po natin ang mga nakasaad na mga salita niya, na ipinasulat pa niya matagal na panahon na. Noong una kasi mga kapanalig, ang salita noon ng Diyos ay isinusulat lang noon ni Moises sa bato. Sa bato po inuukit noon, hindi pa uso ang papel noon. Mga kapanalig, bawat utos ni Kristo, bawat salita ng Diyos noon, nung panahon ni Moises, sa lumang tipan, inuukit niya sa bato. Bawat utos niya. Kasi wala pang papel kasi noon. Wala pang ballpen. Hindi kagaya ngayon. High-text na. High-text. May mga cellphone na tayo ngayon. So, mapalad tayo sa araw na to sapagkat tayo po, ikaw na bagong viewers ko ngayon, nasumpungan mo ang channel na ito ni Pantero 101. Amen. Ito po ang daluyan ng mabuting balita. Balita, banal na balita na galing sa Diyos sa langit, pababa sa akin. Through my channel, papunta sa iyo kapatid. Ikaw na bagong nakasumpong, na bago lang nasumpungan ang channel ko na ito. Mapalad ka kapatid. Bakit? Hindi po sinasadya na nasumpungan mo ito. Hindi po sinasadya na nasumpungan mo ito. Sadyang tinuro sa'yo, i-guide ka ng Holy Spirit, para masumpungan mo ito. Itinuro po niya sa'yo, hindi yung coincidence, hindi po coincidence, kundi sadyang itinuro sa'yo ng Holy Spirit. Amen? Amen na. Okay. So, himay-himayin po natin yung Galatians chapter 6 verse 1 and 2. Kumbaga, doing good, paggawa ng mabuti. Doing good. Doing good, So, subject matter is doing good, So, ang sabi rito, uulitin ko mga kapanalig, Ang sabi kasi dito, mga kapatid, kung ang sino man sa inyo ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu
ng kahinhinan na iyong papagwariin ang iyong sarili, baka naman ay matukso. So, brothers and sisters, if someone in Christ is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. Mahinhin lang, no? But watch yourselves, or you may be tempted. So, mag-ingat lang daw, ano? So, pangalawa, verse 2, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Okay, mga kapatid, mga kapanalig. So, magtulungan. Ito ay pagtutulungan ng mga magkakapanalig. Kung ikaw ay nasa isang gawain ng Diyos, kung ikaw ay nasumpungan mo na ang Diyos, ang Christ, nagbabasa ka na ng Biblia, linggo-linggo, nagsisimba ka sa simbahan, umaatin ka ng gawain ng Diyos, so, lahat na patungkol sa Diyos ay kaanib ka, anumang klase yan, ibig pong sabihin nito, magtulungan daw po ang lahat na magkakapanalig, ang magkakapatid kay Kristo, mga kapatid sa Espiritu, mga brothers and sisters in Christ, meaning mga magkakapanalig kay Kristo. So, magtulungan, gumawa ng mabuti sa isa't isa, magtulungan upang matupad ang kautusan ni Kristo. Amen. Kailangan tagumpay. Kailangan pagtagumpayan natin na maisakatuparan ang kautusan na galing sa langit. Amen. Kautusan galing sa langit. Sa lumang tipan kasi, si Moises, busis ni Kristo, busis ng Diyos. Naririnig niyang utos, Moises. Sabi niya. Diba sa Genesis, Exodus noon, itutusan niya si Moises para hanguin. Kunin ang bayan ng Israel sa Ehipto, di ba? Ang salita, puro salita, puro naririnig lang noon ni Moises, puro salita, salita. Nagkakaroon na lang ng boses, ng mga bulang apoy, mga paramdam, tapos mga salita, hanggang sa lumang tipan yun, hanggang sa nitong bagong tipan na, ipinadala na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, na si Jesucristo, para siya na ang magsalita para sa mga tao. Kumbaga, in flesh. Noon salita. Noon ang Diyos ay salita lang. Moises. Di ba? Hanggang sa ipinadala na niya ang kanyang bugtong na anak. So yung salita niyang yun ay naging totoo na. Meaning, naging tao yung salita mismo. Ipinadala na niya para personal nang makipag-ugnayan ang Diyos sa tao. Ipinadala niya si Jesus. True. Sa sinapupunan ni Maria. Na asawa ni Jose. Nung time na yun, magkatipan pa lang sila, di ba? Sa sinapupunan ni Maria, hanggang sa inuluwal na ni Maria si Jesus. Yun. So, sa pamamagitan ni Kristo, yung anak, bugtong na anak ng Diyos, sinugo niya si Jesus.
in flesh, nagkatawang tao na siya upang si Kristo na ang makipag-ugnayan face to face sa mga tao. Hindi na yung Moses lang. Noon, Moses lang naririnig ng Moises, di ba? Sa lumang tipan. Hanggang sa isinugo na niya ang kanyang bugtong na anak ni si Jesus para siya na ang makipag-ugnayan sa tao. Di ba? Amen? So, yun na yun. So, hanggang sa ipinako sa krus si Kristo, ito na ngayon. So, namuhay ngayon yung kanyang mga apostol in spirit. Ha? So, yung magkakapanalig na yan, yung magkakapatid in Christ na yan, mga magkapatiran in Christ, mga kapatid, mga magkakapanalig in Christ, so, nagtutulungan ngayon. Yun yung kautusan ni Kristo na magtulungan kayo. Gumawa kayo ng mabuti sa isa't isa. Di ba? Carry on each other's burden. Meaning, magdalahan kayo ng pasanin. Meaning, magtulungan. Huwag magkanya-kanya. Sa isang team. Team. Isang team sila ng mananampalataya, di ba? Team mananampalataya. Team kapatiran. Team kapanalig, di ba? Dapat parang sa isang basketball, merong assist, tulungan para manalo. Sa isang basketball team dapat merong assist, assist dapat sa isa't isa. Huwag magbuwakawan, di ba? Buwakaw, huwag maging greedy para magkaroon ng credit, Dapat magtulungan upang masunod ang kautusan. Ano ba yung kautusan na yan? Akayin ang mga tao pabalik kay Kristo. Kasi ang dami na, nung time na yon, ang dami nang nasadlak sa kasalanan. Amen. So, ang kautusan is verse 6, Galatians 6, chapter 2, Galatians 6, chapter 2, ang sabi is, mangagdalahan ng pasanin sa isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Magtulungan. Mga team kapanalig. Diba? Team mananampalataya. Magtulungan. Diba? Uso ngayon ng diba? Eleksyon. Diba? Ano ba yung dalawang nagtutunggalian ngayon? Diba? Team Duterte. Diba? At saka Team Marcos. Diba? Ganon din sa gawain ng Diyos. Tayo naman, Team Kapanalig. Diba? Amen? Team Kapanalig. Okay. Mga kapanalig, mga katim ko sa pananampalataya, ganito. Himay-himayin natin, upang maunawaan natin. Pagnilayan natin ang Galatians chapter 6, verse 1 and 2. Diba? So, ang sabi, ang pinapatungkulan dito is yung, kumbaga, team, kapatid sa pananampalataya. Brothers in Christ, di ba? Sister in Christ, di ba? Mga kapatid sa pananampalataya, kapatid sa espiritu, or other terms niyan, kapatid sa espiritu, or brothers in Christ, sisters in Christ, di ba? Kapatid sa espiritu. Okay. Ganito yan, kapatid. Ang kautusan. Ang reminders ng Diyos sa mga team kapanalig, sa mga magkakapatid in Christ, sa mga magkakapanalig, sa mga mananampalataya ay magtulungan. Gumawa ng mabuti, gawan ng mabuti ang isa't isa. At ang sabi, kung sa verse 1, kung nagkasala,
team. Kapag ka nagkasala ang isang kapatid, ano? Okay. Kapag ka nagkasala ang isang kapatid, ha? Ay, panunumbalikin daw ito. Yung pababalikin, halimbawa nagkasala, yung kapatid mo, naligaw, umiwalay sa grupo nyo ngayon, umiwalay sa grupo ng team mananampalataya natin, di ba? Team Kapanalig, umiwalay, ha? Biglang naging addict na, ha? Di ba? Umiwalay na, mukat-mukat mo, addict na siya, di ba? Nasumpungan niya yung droga. So, ang gagawin ng Team Kapanalig ay pagtulong-tulungan na hikayatin, pabalikin, ha? Pabalikin, ha? Pagtulong-tulungan na panumbalikin sa team natin, sa team pananampalataya, sa team Kapanalig, ha? Pagtulong-tulungan yung kapatid natin sa kay Kristo na yun na nagkasala, ha? Na nalulung sa droga, ha? Pabalikin natin. Pagtulong-tulungan natin na pabalikin siya, ha? Sa mahinahon na paraan. Amen? Huwag yung brusko na paraan. Balik! Huwag ganon, ha? Kailangan sa mahinahon na paraan. Amen? O, diba? So, remember, Team Kapanalig, ano? Team Mananampalataya, ano? Pag sinabing Team Kapanalig, Team Mananampalataya, kayo, ikaw, ako, na, ha? Sumasampalataya kay Kristo, nagsisimba linggo-linggo, nagbabasa ng Biblia, ikaw pastor, ikaw pare, lahat na involved sa gawain ng Diyos, ikaw yung Team Mananampalataya or Team Kapanalig. Amen? Amen? Amen. So, yung verse 1, kapag ka nagsabi sa Galatians chapter 6, verse 1, at kapag nagkasala daw ang isang kapatid, ha? Ang sabi, ang utos ay panumbalikin daw, pabalikin. Pagtulong-tulungan na, panumbalikin, pabalikin. Kasi nga, tayong mga tao, ano, hindi naman kasi tayo perfecto, ano. So, lahat kasi nagkakasala. Oh. So, hindi ko mo mananampalataya na tayo, praise the Lord na tayo ng praise the Lord, hallelujah tayo ng hallelujah, ano. Basa tayo ng basa ng Biblia, ano, natetempt din tayo. Kasi tao lang tayo. Natutukso, nagkakamali, nasasaktan at nasusugatan. So, ngayon, bilang kabahagi ka, magkakabahagi tayo sa isang team mananampalataya, ang isang kapatid natin na nagkasala, dapat ay himukin natin siyang bumalik, pabalikin. Pagtulong-tulungan po natin na pabalikin siya, no? Lalo na marami nang naniligo sa panahon ngayon, ano? 2020 po, no? Uso ang droga, ang daming addict, maraming nalululong, maraming nasasadlak sa droga, ha? Maraming nagiging addict. So, pagtulong-tulungan po na hikayatin yung kapatid natin na nagkasala sa mahinahon na paraan. Amen? Sa mahinahon na paraan. Tulungan. Siyempre, kailangan kapag halimbawa, drug addict na yon. So, kailangan yung isang malupit na yung anong tawag doon, yung malupit na tagapagsalita. Isa lang ang dapat sa isang team, isa lang yung nagsasalita, hindi yung sabay-sabay kayong nagsasalita kung sino lang yung maayos, magaling na manalita
para mahimo. Ha? Meron dapat isa lang. Sa team na yan, isa yung tagapagsalita. Mag-assign ng isang tagapagsalita para, kasi kung sabay-sabay kayo magsalita, ang dami ninyo. Nako. Baka malito. Baka malito naman imbis na bumalik. Biglang tumakbo kasi matakot na. At sa mahinahon na paraan, himukin po natin ang kapatid natin na yan sa mahinahon na paraan. Kasi usually yung mga nasadlak na sa droga, yung iba is anong gagawin diyon? Ipaparehab, ba? Paparehab. Para manumbalik siya sa dati. Usually kapag kadroga na, nasadlak na sa droga yun. Yung number one na isa sa mga paraan dyan para manumbalik siya sa dati niyang appearance, sa dati niyang katauhan ay iparehab, di ba? Para magamot. Amen? At kabilin-bilin habang siya ay hinihimok ninyo, na bumalik, para ma-restore natin siya, para mapabalik natin siya sa team pananampalataya ulit, para magbago siya, kailangan daw mag-ingat, mag-ingat tayo, baka naman tayo ang mahatak niya, matokso niya, diba? Mag-ingat, baka naman ikaw na spokesperson, ikaw na humihikayat sa kanya, ay baka naman matokso kasi droga, involve ang pera dyan, diba? Halimbawa, naging addict, naging drug lord, diba? Di siyempre maraming pera yun, diba? Baka naman pinainan ka ng pera, sasabihin niya na, kapatid, dito ka na lang sa akin, maraming pera dito. Sumama ka na lang sa akin, kapatid. Iwasan mo na yung pananampalataya mo na yan, kapatid. Maraming pera dito, kasi nga drug lord na siya, halimbawa, hindi pala siya addict, naging drug lord. So, naging drug lord na siya pala. Drug lord na pala yun, So, pinakitaan ka ngayon ng maraming pera. Nako, Diyos Lord. Diyos Lord. Kasi limpak na salapi na ipinapakita sa'yo. Ang sasabihin sa'yo, dali maingay. Maingay, may dumaan. May dumaan, mga kapatid, sandali lang, sandali lang. Maingay, Okay. So, balik tayo, mga kapatid, mag-iingat, So, ikaw na inatasan na kausapin siya para pabalikin, Halimbawa, kinausap ka ng kongregasyon, kinausap ka ng grupo, team mananampalataya, na kapatid, ikaw nang inaatasan kong himukin ang kapatid natin na nasadlak na sa pagkakasala.
Tapos nagulat ka. Pagpunta mo sa kanya, grabe, limpak na salapi na. Nakahiga siya sa salapi, mga kapatid, ano? Mga kapanalig. Gugulat ka ngayon, oh. Expected na pala niya yung pagpunta sa'yo kasi nalaman na niya na ikaw yung unitusan para himukin siya, no? Para bumalik, ano? Para panumbalikin siya. Nakita, pinainan ka na ang daming pera. Ha? Nakahiga sa pera ngayon. Drug lord na pala siya, ano, kapatid, ano? Kapanalig, ano? So, hanggang sa himukin ka na niya ngayon, sasabihin niya, kapatid, iwanan mo na ang pananampalataya mo na yan. Ha? Wala namang pera dyan, hindi ka naman yumaman dyan. Dito ka na lang sa akin, oh. Tignan mo ako. Nakahiga ako sa pera. Di ba? Kasi drug lord na pala siya. Hindi pala siya simpleng addict, ano? Drug lord pala. So, nagulat ka ngayon. Ha? Nagulat ka ngayon, oh. Laki ng mata mo. Yung ihimukin mo para bumalik. Parang ikaw na yung minamagnet niya, ano? Kasi sabi niya, iwanan mo na ng pananampalataya mo na yan. Dito ka na lang sa akin, kapatid. Ha? Maraming pera dito. Ha? Maraming pera dito. Diyan sa pananampalataya mo na yan, wala namang pera dyan. Sasabihin sa dito ka na lang sa akin. So, nang dahil dyan, ano? Kaya nga, pinag-iingat. Ha? Pinag-iingat tayo kasi nga baka daw tayo ay matukso. Kasi nga maraming tukso. Kasi di ba? Kaya nga natukso yun. Na magkasala. Ano? Naging drug lord. Kasi ang daming pera na ipinangako sa kanya. Ano? Kaya siya umalis bilang isang mananampalataya at nagselbi bilang isang drug lord. Di ba? So, limpak ang salapi, no? Kaya pala bumaliktad na siya. Bumalimbing, ano? Kinalimutan niya ang pagpipraise the Lord niya. Bumalimbing, bumaliktad. Kasi nga, ang lupit pala ng offer sa kanya. Limpak na salapi. So, alam na ng Diyos ang mangyayari, ang ganon, ano. Kaya, pinag-iingat ang bawat mananampalataya, kapatid in Christ, na mag-ingat din habang on the process na hinihimok mo siyang bumalik, hinihimok mo siyang magrepent na, pagsisihan na yung ginawang kasalanan at bumalik na lang sa pangiging mananampalataya niya ulit, magiging kapanalig ulit. So, mag-ingat. Ano? Kasi, baka, yung inihimok mo ay siya yung dahilan para magkasala ka rin. Baka mahatak ka rin niya. Kaya baka matukso ka rin. Kasi, harap-harapan, nakita mo, limpak na salapi na yung nasa harapan mo. Nakahiga na siya sa pera. Kaya pala, natukso siya. Kaya pala, bumaliktad siya. Kaya pala, nagkasala siya. So, magkagayon man, mga kapatid ko, ano, pagtulong-tulungan po natin, ano, at ingatan na matukso. Amen? Dapat nakapokus ka lang kay Kristo. Focus lang po tayo. Kung ano yung ating sinumpaang tungkulin kay Kristo, focus po tayo doon. Ano? Huwag po nating hayaan na manaig ang kasamaan. Ano? Dapat manaig ang kabutihan. Pagtulungan po natin na hikayatin, pabalikin sa mahinahon na paraan ang kapatid natin kay Kristo na nagkasala, na bumalimbing, na bumaliktad. Pero, ingat,
ingat po at baka matukso. Amen? Amen. O, di ba? Kasi ang sabi pa, no? Kasi, kaya tayo nagtutulong-tulungan, ano? Para mapagtagumpayan natin na masunod ang kautusan. Magtulungan po tayo. Pag may nagkasala, pagtulungan natin siyang hikayatin na pabalikin sa mahinahon na paraan. At meron dapat tayong teamwork. Bawat mananampalataya dapat ay mayroong teamwork. Ang sabi dito, bawat mananampalataya, bawat magkakapanalig, dapat ay magtulungan. Magtulungan dapat tayo sa isa't isa, para matupad at maganap ang kautusan ni Kristo. Ano? So, kapag may nagkasala, pagtulong-tulungan na hikayatin, pabalikin sa mahinahon na paraan. At dapat meron tayong teamwork. Ano? Bawat mananampalataya ay magtulungan. Magpasanan. Ang sabi nga, magdalahan ng pasanin. Magdalahan ng pasanin sa isa't isa. Meaning magtulungan. Kapag may problema yung isa, walang bigas, bigyan mo ng bigas. Ganon, magtulungan. Kapag wala siyang ulam, bigyan mo ng ulam. At ganon din siya sa iyo. Kumbaga, magtulungan. Magpasanan sa isa't isa. Magpasanan sa isa't isa. In short term yan is assist. Sa basketball is assist. Magtulungan. Teamwork. Para magtagumpay tayo sa isang mission, dapat merong teamwork. Amen? Sa chapter 2, sa Galatians 6, chapter 1, magtulungan. Ang nagkasala ay pagtulong-tulungan na pabilikin. Tapos, para sa may nahon na paraan, di ba, nagkasala. Ang utos sa verse 1, chapter 6, verse 1, dapat magtulungan. Yung nagkasala na yun ay pagtulong-tulungan na hikayatin, panumbalikin, sa team pananampalataya sa may nahon na paraan. At sa team mananampalataya na yan, parang sa basketball, team mananampalataya, team magkakapanalig, dapat ay merong teamwork, merong sistema kung paano maipanalo ang isang karera, ang isang kompetisyon, karera, para maipanalo yung karera na yan, maipanalo yung adhikain na yan, dapat mayroong teamwork. Ano yung teamwork na yun? Ang sabi dito ay pasanin. Pasanin ng isa't isa. Pasanin ang dalahin ng bawat isa. Ibig sabihin, magdalahan kayo ng pasanin. So, ano yung pasanin na yon? Meaning, dapat may teamwork kayo. Pasanin, halimbawa, nabibigitan na yung isa sa buhay niya, wala siyang bigas, tulungan mo. Bigyan mo yung kapatid mo. Halimbawa, mag-a-apply ng trabaho. Mag-a-apply ng trabaho. May pupuntahan, walang pamasahe. Pautangin mo ng pamasahe. Kumbaga, magpasanin. Diba?
pasanin mo yung burden niya at papasanin din niya yung burden mo. Kasi kung may problema siya, tulungan mo siya sa problema niya. At once na ikaw din ang nagka-problema, ay tutulungan ka rin niya. Kung ba, magpasanin nyo ang isa't isa. Pasanin ninyo ang problema ng isa't isa. Ha? Ha? Ang sabi rito, carry each other's burdens. No? Magdalahan kayo. Pasanin mo yung problema niya, meaning tulungan mo. At pag ikaw naman ang may problema, papasanin din niya ang problema mo. Tutulungan ka rin niya. So, ang sabi dito, magdalahan kayo ng mga pasanin sa isa't isa. Amen. Ha? Magdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa. Ano? So, para matupad, para sa gayon ay matupad ang kautusan. Amen. Ano yung kautusan? Para palaganatin ang salita ng Diyos, para hikayatin ang mga tao pabalik sa Kanya, yung mga naliligaw ng landas. Yun yung kautusan eh. Kumbaga, kaya nga yung mission noon ni Jesus Christ, no, sinugo siya ng Diyos, para iligtas tayong mga makasalanan. Siya yung ating tagapagligtas. So, hanggang sa namatay na sa krus, So, nandun pa rin yung kautusan. Kaligtasan pa rin ang utos niya. Iligtas ang mga taong nasadlak sa kasamaan. Iligtas. So, yung mga apostol niyang yun yung kautusan, yun yung mga kautusan niya sa mga apostoles niya. Kaya yung mission na yan, ikayatin ang mga tao, iligtas ang mga tao sa kapahamakan, pabalikin ang mga tao sa fold ni Kristo, sa pabalikin ulit sa kaharian ng Diyos. So, yung mga nagkakasala na yun. So, kailangan para matupad ang mission na yan, dapat magtulungan. Kasi mahirap yung ikaw lang, natisod ka. Sa pagkakatisod mo ngayon, dapat may umaalalay sa'yo. Tutulungan. Alam mo, natusod yung kapatid mo, tulungan mo siya. Kasi sa isang team, dapat nagtutulungan. Hindi natisod, nabaliktad, hinayaan mo lang, tapos tinawanan mo pa. Hindi gano'n. Dapat magtulungan ang bawat mananampalataya, mga magkakapanalig. Amen? Yun. So, ang sabi ng Diyos, kapag ka nagkasala, anong gagawin? Ang kapatid natin kay Kristo, ang kapatid natin sa Espiritu, ang kapanalig natin sa pananampalataya, mga kapanalig kay Kristo, mga team kapanalig, team mananampalataya. Sino ang mga yon? Ikaw na nagbabasa ng Biblia, nagpe-praise the Lord, nag-amen, nag-hallelujah dyan, nagbabasa ng Biblia, di ba? Umaatin sa gawain ng Diyos. Ikaw yung team mananampalataya, di ba? Ikaw yung team na panalig. So, ang sabi ng Diyos, once na nagkasala ang kapatid natin kay Kristo, ay pagtulong-tulungan natin siyang pabalikin, hikayatin sa mahinahon na paraan. Pero habang
sinusuyo natin siya na bumalik, mag-ingat, mag-ingat. Bakit? Baka tayo ay matukso. Kasi yung ating kapatid na yan ay drug lord na pala, halimbawa, di ang dami ng pera. Baka naman matukso ka, kapatid, na umanib na lang din sa kanya kasi napakarami niyang pera. So yun na. So ingatan natin na mangyari yun sa atin. Amen? Ingatan natin yun na ikaw na inutusang ikaw yung spokesperson na inutusan para hikayatin ang kapatid na yun, ay baka naman ay matukso ka rin. So mag-ingat. Ingatan ng tukso sa time na nagkakaroon ng pag-uusap. Sa time na nagkaroon ng pag-uusap, ingatan na ikaw ay matukso rin. Dapat nakapokus ka lang kay Kristo. Habang kinakausap mo siya, nakapokus ka lang dapat kay Kristo. Huwag sa anumang bagay na nakikita mo sa paligid niya. Hindi kita mo pera. Binigyan ka na ng pera, bandel na pera, o ito, sa'yo na yan, umanib ka lang sa akin. So, dapat, huwag kang tumingin doon sa tukso na yon, because ipokus mo yung utak mo kay Kristo, yung purpose mo kung bakit nandun ka, Huwag kang balimbing din, di ba? Hirap. Dito ngayon, daming balimbing, sa politics, daming balimbing. So iba naman sila, politics. Iba naman po tayo, pananampalataya kay Kristo. Team mananampalataya tayo. Mag-ingat po tayo, So kapag ka na may nagkasala, pantulong-tulong na may nagkasalang kapatid, kay Kristo, pagtulong-tulungan po natin siyang panumbalikin, hikayatin na magbago. Sa mahinahon na paraan, sa mahinahon na paraan. Huwag pepersahin. Lalong hindi natin mahikayat yan pag pwersa natin yan. Sa mahinahon na paraan. Pero, ingat, baka matukso ka. Ikaw na inutusan ay, ikaw na nakikipag-usap sa kanya para pabalikan, ikaw na nakikipagnegosasyon pala para pabilikin siya, ay baka matukso ka, at umanib ka rin sa kanya. So ingat, baka matukso. Marami na kasing tukso ngayon, lalo na panahon ngayon. Bayaran kaya ng bilyon-bilyon, okay, doon ka na sa panig niya, di ba? Babayaran kita 1 billion, di ba? Dito ka na sa panig ko. Uso ngayon dito sa Pilipinas, panahon ng politika ngayon, uso ang bayaran ngayon para umanib ka lang sa kanya, So yun ang ibig kong sabihin, mag-ingat. Dapat nakapokus lang tayo kay Kristo, ikaw na team mananampalataya, nakapokus ka lang kay Kristo, ng kanyang kautusan. Ano ba yung kautusan? Para panumbalikin ang mga nagkasala sa iyo, nagkasala sa kanya, nagkasala sa kautusan ng Diyos. Yun yung mission, dapat pagtulong-tulungan natin na hikayatin, panumbalikin ang nagkasala natin na kapatid kay Kristo sa mahinahon na paraan at ingatang matukso. At dapat para magtagumpay tayo sa sistema na yan, kung paano natin siya mapapanumbalik, dapat ay meron tayong teamwork, meron tayong assist, parang sa basketball, teamwork, para magtagumpay tayo sa misyon natin kay Kristo, para magtagumpay tayo na tuparin ang kautusan ni Kristo, para hindi tayo basta-basta natutukso na bumaliktad. Amen? Kasi uso baliktaran ngayon, mga kapatid, So mag-ingat po tayo, Ingat
Ingat. So, inuulit ko ha. So, chapter 6, verse 1, ang sabi, kapag ka may nagkasala, ay pagtulungan na hikayatin na bumalik. Ha? Pag may nagkasala na kapatid natin kay Kristo, mga kapanalig natin, mga team kapanalig natin, kapag ka may nagkasala na isa sa mga miyembro natin, ay pagtulungan natin siyang pabalikin. Ha? Ha? Sa mahinahon na paraan. Pero mag-ingat sa tukso. At baka ikaw naman ay bumaliktad din. Amen? At dapat magkaroon tayo ng teamwork. Ha? Team kamanalig. Dapat may teamwork. Ha? Ha? Ang sabi dito, mga dalahan kayo ng mga pasanin sa isa't isa. Meaning, mga dalahan ng pasanin. Magkaroon kayo ng teamwork dapat. Kung nabibigatan siya sa pasanin niya, pasanin mo muna. At ikaw din sa kanya, pag nabibigatan ka na sa pasanin mo, papasanin din niya. Meaning, hindi lang gano'n na yung halimbawa, natisod siya. Tulungan mo siyang, alalayan mo siyang tumayo, bumangon. Wala siyang bigas. Bigyan mo muna. Ano pa? Wala siyang ulam. At ikaw meron, bigyan mo muna. At kung ikaw naman ang wala at nangailangan, ganun din siya sa'yo. Yun. Magdalahan ng pasanin sa isa't isa. Dapat teamwork, magtulungan para magtagumpay tayo na tuparin ang misyon natin kay Kristo, para matupad ang misyon, para matupad ang kautusan ni Kristo na ano yung kautusan na yun, kagaya noong ipinadala siya ng Diyos, ng amang nasa langit, si Jesus Christ. Ano yung mission niya? Para iligtas ang sangkatauhan, kasi ang mission niya iligtas. Kaya siya pinadala dito sa lupa. Galing sa langit, pinadaan sa womb ni Maria. Yun yung mission niya, Pinadala siya, nagkatawa ang tao muna siya. Para siya na yung personally ng Diyos na. Ang Diyos nagkatawang tao na para personally siya na yung magliligtas sa mga tao. Mission niya is iligtas ang mga sangkatauhan sa pagkakasala. So, tayong mga team mananampalataya, ano rin ang anong mission natin? Ano yung kautusan na yon? Para iligtas, hikayatin, panumbalikin ang mga taong nagkasala kay Kristo. Pero dapat mag-ingat at baka ikaw ay bumaliktad, matukso rin. So dapat mag-focus, kung ano yung mission, mag-focus, itakwil yung mga i-review yung mga tukso na yan, i-review mo na yan, kasi napagtagumpayan na ni Jesus yan noong ipako siya sa cross. Niligtas niya tayong sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang pagdanak ng kanyang dugo. Nung tinusok ang kanyang tagiliran, bumulok ang dugo, yun na yun. Nahugasan na tayo sa lahat ng ating pagkakasala. Kung meron mang kasalanan na dumapo sa atin ngayon, kayang-kaya na natin i-rebuke yan, mapaglabanan yan. Bakit? Napaglabanan na ni Kristo yan nung ipako sa krus. Noong iligtas tayo sa pagkakasala, sinagip niya tayo, inako na niya ang kasalanan ng sangkatauhan. Nagpapako siya sa krus. Iyon na yun. So,
nung umakyat na sa langit, naging espiritu na siya. Ang naiwan na lang dito yung mga team, mananampalataya. Tayo, ikaw na mananampalataya, ikaw na kapanalig. Sino ka? Ikaw na pastor, ikaw na pare, ikaw na umaatin ng gawain ng Diyos, ikaw na nagsisimba araw-araw, ikaw na nagbabasa ng Biblia, ikaw ang kapanalig, ikaw ang mananampalataya, team mananampalataya, para mapagtagumpayan natin, mapagtagumpayan ninyo ang misyon, ang kautusan. So, ay dapat magtulungan. Ano? Magpasahan tayo ng pasanin sa isa't isa. Amen? So, yung kapatid natin na nagkasala, pagtulungan natin siyang hikayatin, pabalikin sa mahinahon na paraan. Mahinahon na paraan. Itong ginagawa natin ngayon ito. Naghahayag tayo ng salita ng Diyos ni Kristo, ng banal na salita upang hikayatin ang mga nagkasala. Isa ito sa mahinahon na paraan. Hanggat may naririnig silang pangaral, na galing sa Diyos, papunta sa kanila, hanggat may naririnig sila, unti-unti silang mahihikayat sa pamagitan ng pangangaral ng isang kapanalig. Through sa channel na ito, sa langit, galing sa langit, papunta sa akin, through sa channel na ito, narinig mo ngayon kapatid, ang pangaral na ito, yan yung isa sa mga mahinahon na paraan. Ang pangangaral ay ang pangangaral ng banal na salita ng Diyos ay isa sa mga mahinahon na paraan upang mahikayat na bumalik, sa folds, sa kaharian ng Diyos, ang mga nagkasala. Ang pangangaral, ulitin ko, ang pangangaral ng salita ng Diyos, ng banal na salita ng Diyos ay isa sa mga mahinahon na paraan upang hikayatin ang mga taong nagkasala pabalik kay Kristo. Amen? So, dapat tayo na team mananampalataya, isa tayo sa mga instrumento ng mahinahon na paghihikayat, yung sistemang pagninilay, yung sistemang paghahayag ng salita ng Diyos ay isa ito sa mga mahinahon na paraan upang hikayatin ang sino mang nagkasala pabalik kay Kristo. At dapat ang bawat mananampalataya ay mayroong teamwork. Kasi yung teamwork, ang sabi sa verse 2, mangagdalahan kayo ng mga pasanin sa isa't isa. Meaning, dapat may teamwork. Magdalahan ng pasanin. Para mapagtagumpayan ang kautusan. Amen? At ano yung kautusan na yon? Ang kautusan ay pabalikin ang lahat ng mga nagkasala, ay pabalikin, hikayatin sa mahinahon na paraan, at iwasan ang tukso. Iwasan na ikaw ay matukso habang hinihikayat mong pabalik ang nagkasala kay Kristo. Amen? Ingatan mo na ikaw ay bumalimbing, bumaliktad. So, dapat mag-focus ka lang huwag yung ang dami mong iniisip. Mag-focus ka lang.
Ang mission is ipatupad ang kautusan, hikayatin lahat ang mga nagkasala na bumalik kay Kristo, magsisi sa mga kasalanan nila. Amen. Yun yung kautusan. At para mapagtagumpayan natin yan, ang sabi sa verse 2, magdalahan tayo ng pasanin sa isa't isa. So, magtulungan. Teamwork. Mayroong assist. Amen? So, nakuha niyo ba mga kapatid? So, naintindihan niyo pa ang ibig ipahiwatig, ibig sabihin ng Espiritu ng Diyos sa atin ngayon? Amen? Amen. So, manalangin po muna tayo sa ating pagtatapos. Iyuko po natin ang ating mga ulo. O Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po sa inyong gabay at patnubay sa pagninilay namin sa iyong banal na salita. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo, ingatan mo, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, pagalingin sa anumang uri ng karamdaman, ang lahat ng tao na sumabay ngayon at maging sa playback ng video na ito sa pagninilay ng banal mong salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.